Ayan, so naputol yung recording ko. Ituloy na lang natin. Saan na ako? Ayan. Tama ba dito na? Ito. Socio-economic. Wait lang class ha. Ayan. Okay, so sa socio-economic stressors naman, hindi ko siya nasama sa slide. Meron tayong filial and economic strain wherein ang stress is cause siya ng financial responsibilities natin by supporting our families. And sa academic and educational pressure naman, ba't parang nawawala ako? Wait lang. Yung stress na to is related to school performance and also high expectations. While environmental and political stressors, ito yung mga stress na caused by living conditions, yung mga community problems and government issues. So example niyan is yung flood control. Ano naman yung mga culturally grounded coping mechanisms? So una is to social support. So hihingi tayo ng tulong. So we are asking help sa ating family, sa ating mga friends, sa neighbor, and also community. Also din yung pagiging religyoso natin. So we Filipinos are very known for that. So we use faith and spiritual practices para mag-cope tayo sa stress. Next, we have the cognitive reappraisal or pagsusuri. So we are reframing a stressful situation for a more positive or realistic way. So sa tolerance naman, alam natin magtiis. So we are enduring or tinitiis natin yung mga difficulties na merong pasensya and tinutuloy natin siya yung mga bagay na gusto nating maabot kahit na mahirap siya. Okay, dito na tayo sa self-care. So sa self-care, from the word itself, we are doing things on purpose para maalagaan natin yung sarili natin, yung health natin, yung well-being, especially kapag tayo ay stress. So, paano yung mga self-care na yan? So, matutulog tayo ng maaga, kakain tayo, iinom ng tubig, ganyan. So, bakit mahalaga ang self-care? So, una, para kasi siyang stress buffer. So, ang self-care, tumutulong yan na ma-refill yung energy and mabawasan yung negative effects ng stress. Also, nag-i-increase siya ng ating resilience. So, the more you care for yourself, mas madali na bumalik after ng fall, galing sa challenges. It also improves our productivity. So, iniiwasan ng self-care yung burnout para mas makapag-focus tayo and mas marami tayong matapos. So, sa better relationships naman, kapag you attend to your needs, hindi ka masyadong dedepende doon sa iba. So, we have dimensions of self-care. Una, we have the physical. So, you have to take care of your body. Emotional naman, kailangan maintindihan mo and alam mo paano i-manage yung feelings mo. Sa social, kailangan alam natin kung paano mag-build ng meaningful connections or relationships. And sa spiritual, kailangan nagko-connect tayo sa ating values or sense of purpose. And lastly, yung intellectual, we have to keep on our mind yung pagiging active and engaged. So we have the self-compassion by Dr. Christine Neff na ang sinasabi niyan, kailangan tratuhin natin yung mga sarili natin nicely and kindly, kagaya ng pag-comfort natin sa
kaibigan natin kapag merong pinagdadaanan. So we have three components of self-compassion. Una, we have the self-kindness wherein we are gentle to ourselves kaysa pagurin or pahirapan ang mga sarili natin. We also have common humanity. Alam natin na lahat ng tao is nag-i-struggle or may pinagdadaanan. And yung mga problema natin, hindi nade-define kung sino tayo as a person. And also mindfulness, nire-recognize natin yung mga feelings and thoughts or na hindi natin sila ini-ignore. So we attend to the thoughts and feelings natin, mindfulness. So benefits of self-compassion is kailangan we have to be emotionally stable during tough times. Okay, merong emotional resilience. So lowers anxiety and depression. Nai-improve ang ating body image by eating healthy, and also namamotivate tayo to grow and make positive changes. So, bago ko i-end yung discussion, kailangan pag nagtanong ako sa klase, marinig ko yung magic word na, ano bang magic word? Iisip ako saglit. Miss Rachel. Yun yung magic word natin. Miss Rachel. Hi friends! Hello! Mga ganyan. Miss Rachel ang magic word natin. Doon ko malalaman kung nanood ba talaga kayo nitong ating recorded discussion. Okay, so that ends our recorded discussion for lesson 14. And I would like to take this opportunity to thank every one of you, my dear students, na naging estudyante ko kayo. I learned a lot from you, and also, anong tawag nito? Yung mga pinagdaanan natin during this first semester, hindi ko yung makakalimutan. So, every sem is a unique experience. So, thank you very much. I'll see you soon. Bye-bye.